we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Bagong himugso nga batang lalaki, giingong gisibat sa wala pa mailihing babay sa Davao City. Zamboanga City LGU, ginaimbestigahan ang mikatag nga sex scandal nga gikalambigitan kuno sa ilang duha ka empleyado. Bagong modus nga magpakaruning nung nabanggaan, nakuhaan og dashcam video sa Cagayan de Oro City. Raket kuno kini aron mapangwartahan ang mga mabiktimang motorista. Og lalaking nagdrifting sa girentahan nga sakyanan sa Davao City, dakpan sa otoridad. Sospek nangayo og pasaylo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nanawagan karon ng ginikanan sa usa ka duha pa ka semana lang nga baby boy nga iuli ang ilang anak. Human giingong gisibat sa usa ka wala pa mailing babay sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Duha ka adlaw na nga nawala, kining duha ka semana pa lang nga baby boy. Human giingong gisibat sa usa ka wala mailhing babae sa usa ka parke sa San Pedro Street, Davao City, Sabado sa Udto. Saysay sa amahan, gika nagkuha og resulta sa newborn screening sa ospital ang iyang mag-inahan, diyang minaog sa gisakyang PUJ sa San Pedro ug CM Recto Streets. Usa ka babae matud pa ang miduol og nakikinabi sa inahan, samtang kugos ni ini ang iyang baby, hangtod sa naabot sila sa parke at tubangan sa sangguniang panlunsod building. Ingon tong babae nga gusto daw siya makugos sa bata kay katura daw siya kuan kanang murag naluoy siya ba kay init daw pakugos daw niya magi-jamming siya ba pagtabok nila didto namalit man og mineral akong asawa pag kuan niya pag lingi daw niya nawala naman tong babae daw mao to nga pitin niyang sagit dia. Didto na mi report sa San Pedro Police Station ang inahan, diyang wala na gayud niya makita ang iyang baby ug ang babaeng nagkarga ni ini. Dili sila kaila sir no, bali first time to nila nga nagmet. Duna matud pay medical condition ang baby, busa kinahanglan gayod nga maka-breastfeed sa inahan. Panawagan sa amahan. Basig namoy mga katingalahan nga dili niya anak unta iuli unta niya nga maluoy unta siya nga iuli to niyang mga anak. Ginasubay na karon sa San Pedro Police Station ang tanang CCTV camera nga nakatutok sa kung asa ulahing nakita ang mag-inahan. Ingon man ang babaeng nagsibat sa baby. Ato pong ginatanaw ang mga CCTV sa palibot para ma-establish ko nato ang mga pahitabo. Sa mga dunay impormasyon sa nagdala sa baby o kung asa karon ang baby, mamahimong i-report kini sa pinakaduol nga police station. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka minahan nga giingong illegal nga naga-operate ang gironda sa kapulisan sa Upol Misamis Oriental. Mga responsable sa mong binuhatan, padayon nga ginapangita sa mga otoridad. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gironda sa mga personahe sa Upol Municipal Police Station ang usa ka giingong minahan nga illegal nga nag-ooperate sa sitio Lumayagan, Barangay Tingalan, Upol, Misamis Oriental. Adlong Webes, wala na kuno nila naabtan ang bisan usa sa mga trabahante sa minahan. Informative kay among giimbestigahan ng area, medyo basa pa itong mga balas nga ilang giyagian gitabukan
from Tingalan kay Atbang raman sir. So kay ang mga ekwipo tora sa Atbang ra pod sir sa sitio Binoni kanang sa Tuburan sir. Naka-standby ang mga ekwipo. So dito natapok na, so duda ko nakahiring na sila siguro prior sa ambak po namo. Ubay-ubay nga mga ekipo pang mina ang ilang nakumpiska, sama na lang sa throw mill o sa laan, mga generator set o acetylene tanks. Sumala sa kapulisan nga plantilya lang kuno sa mga sindikato ang negosyong sand and gravel, apan gold gyud matud pa ang ilang tuyo sa maong lugar. Padayon pa nga ginaila karon sa kapulisan ang mga responsable sa pagpadagan sa maong minahan. Mga bag-on sila sir. Okay, among gitris ang pangalan sa operator, lagi na puro pod limod din taon ng mga tao dito kay di man gid sila ka siguro di pod sila pahibalon kisay tagiya sa kuan. So only di mga equipments, mga dump truck o mga backhoes katong nanas Atbang na nas Cagayan nga side, ang mga tagiya ato medyo mga dili gid mga check, nagrentar siguro to mga check ato. Samtang gikumpirma sa Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro sa Upol nga walay otorisadong minahan o commercial sand and gravel operation sa area sa Barangay Tingalan, Upol. Sumala sa ilang database, tulo lang ang adunay permit sa quarry ug sand and gravel operation sa munisipyo sa Upol ug anaa lang kini sa Barangay Malanang, Barangay Bagokbok ug Barangay Patag. Tanawa po taon ninyo ug kanabang inyong gitrabahoan naa ba ginay mga permit? In the event nga wala na siya mga permit, appeal mo mga dakpan ana, you are part of the salvage operation. So ma-appeal gyud mo, madalahi gyud mo. So be sure nga ang inyong trabaho nga inyong giapilan is in accordance with the law. May pasalig sabang Menro Upol nga mas pahugtan pa nila ang ilang inspection and monitoring sa mga quarry ug mining activities aron nga masiguro nga maundang na ang mga illegal nga mina sa ilang lugar. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Mikatag karon online ang usa ka sex video sa duha ka empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City. Matud pa, gihimo kini aron maregular sa trabaho ang biktima. Busa imbestiga na sa Zamboanga City LGU ang issue nga makonsidera matud pa nga sexual harassment. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong hisgutanan karon sa Zamboanga City ang usa ka sex video scandal nga mikatag online tali duha ka empleyado sa City Hall. Usa matud pa kini kapaagi aron nga mas paspas nga maregular sa trabaho ang usa ka job order employee. Ilabi pa nga ang sexual offender dunay katungdanan sa LGU. Gani gimugna sa Zamboanga City LGU ang Committee on Decorum and Investigation ubos sa Executive Order JD 2023-006 aron matutukan ang investigasyon sa gingong sexual harassment sa City Hall. Butang nga gisuportahan sa konseho. I would also like to appeal to the public to stop sharing the post. It is not only traumatic to the victim, it is also traumatic to the family as well as the community. Gani gilaraw sab ang pagmugna og usa ka parallel investigation aron mas lig-on ang mugula nga resulta sa investigasyon. We would also pass a second resolution later on requesting the National Bureau of Investigation to conduct a parallel impartial investigation into the issue. Sa karon, dili pa masuta kung kinsa ang mong sexual offender. Sanglit wala pa'y nadawat nga formal complaint ang Zamboanga City LGU gikan sa biktima sa mong video o kung doon na pa ba'y laing mga biktima gawas niini. Kung mapamatud-an, posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 7877 kon the Sexual Harassment Act of 1995 ang maong sexual offender og posible sab matanggal sa serbisyo. There is no basis yet for the suspension unless and until we receive the complaint. Because as of now, we really do not know the actual person or the actual respondent. We are calling on and encouraging other victims, kung mayroon pa mga biktima ng sexual harassment, to please approach any member of the committee and file a complaint. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.
Usa ka lalaking bag-uhay lang nakagawas sa prisuhan, nakaplagang patay sulod sa iyang gipuy-an sa Davao City. Samtang lalaking nang haras sa iyang silingan, patay sab human misukol matod pa sa miresponding kapulisan. Ano ang report ni Argel Relator? Patay ang usa ka Roy Casas, 48 anyos, human matud pa ng haras kini sa barangay 23-C Davao City Sabado sa gabi. Gilayong girespondihan sa mga personahe sa Santa Ana Police Station ang sumbong sa usa ka residente nga giharas matud pa siya sa napatayng suspect gamit ang punto 38 nga pusil. Diyang nakita matud pa ni Casas ang komplinan kauban na ang kapulisan. Mibunlot matud pa dayon kini sa iyang armas o gipamusil ang mga pulis. Din ang atong kapulisan, sir, na nagprotektar po sila ang kaugalingon para po maprotektahan ang mga tao. Na po sila ng kining maong suspect dila sa hospital para pabuhi pa. Pero sad to say nga na kabsan yung siya sa kinabuhi dito sa hospital. Samtang patay na diyang nakaplagan ang lawas sa usa ka Daniel Ramos, 54 anyos, sulod sa iyang pinuy-anan sa barangay Malamba, Marilog District, Davao City, Domingo sa buntag. Duna kini mga samad dinunggaban sa lawas nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Sa investigasyon sa Marilog Police, niadtong miaging bulan lang nakagawas gikan sa Davao Prison and Penal Farm ang biktima human giserbisyohan ang iyang sentensya sa kasong acts of lasciviousness. Ongoing ang pagkandak og investigation, sir, no, sa maong hitabo. Apil na diri ang pag-atubang niya sa nakomit niya nga krimen nga acts of lasciviousness. Kauban si Matcher Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Human ang oil price rollback niadtong miaging semana, subling musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma February 20. Ana sa piso og 60 centavos ang isa ka sa kada litro sa gasolina. 1 peso and 10 centavos sa kada litro sa diesel, samtang 1 peso and 5 centavos sa matag litro sa kerosene. Managlahi matud pa ang hinungdan sa pagtaas presyo sa world market. Sumala sa DOE o Department of Energy, usa na dinhi ang pagkaundang sa shipping kung asa nagkaproblema sa pag-agi sa Red Sea ug sa Suez Canal. Ikalimang higayon ng misaka ang presyo sa mga produktong petrolyo karong tuiga, apan ikaduhang higayon pa lang kining nag-rollback. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka bag-ong modus sa dalan nga bangga higda aron makapangwarta na hulikam sa usa ka motorista. Kapulisan adunay pahimangno sa mga mabiktima sa maong modus. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Kuha kining dashcam video sa dalang CM Recto Avenue ug Bulwa Terminal Road sa Cagayan de Oro City niadtong February 14 sa hapon. Makita sa video nga samtang pag-go na ang mga sakyanan nga gikan sa Bulwa Terminal, daw normal nga dagan lang sa trapiko. Taod-taod, usa ka nakaputi nga lalaki ang mitabok gikan sa pikas tampi sa dalan ug pag-agi sa puti nga pickup truck, nagpakaaron ingnon nga nabundulan kini dayon higda sa dalan. Sumala sa uploader sa video kinsa wala na miatubang pa sa kamera nga wala kuno mabanggaan ang maong lalaki ug kapilang higayon sab kuno nga nagtabok-tabok ang lalaki sa dalan. Una ang insidente sa kabahin sa Traffic Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Office nga usa ka bag-ong modus kini aron makapangwarta sa ilang mabiktima. Sa una pakita ko ni sa Manila, nagani mga bata pagilang panggamiton. Bag-o ni sa Cagayan, posible sila mapailan og kaso kay form gyapon ni siya sa pagpangilad. Other deceit lang ang yang term ani. Kay gawas natong ingon nimo sir nga nakahatag daw sila kwarta pang pilot. Samot ni gito kay nanay intent to gain. Giawhag sab niya ang motorista nga nabiktima sa among modus nga mo-report sa Bulwa Police Station aron mahatagan og tukmang aksyon. Nakaabot na sab kuno sa maong police station ang maong modus ug aduna nay mga operatiba nga nagagukod sa maong responsable. Panawagan sa kapulisan sa publiko kung gani mabiktima sa susamang modus. Ato yung bato no, pagka mga hitabuan ta mabanggaan ta o kita ay makabangga, tawag kita sa police. Pa-assist kita, muna yung pinaka-the best, tawag ta sa police station. Wala to na to nga maabot, ay nanta mo na og i-verify na to ang sitwasyon gyud. Kay prani karon no, gikilkilan sila, okay ra kay gikilkilan nagpalamon-lamon lang kaya to pag naog tiunan ka o interesan gid ka, tulis gid baka to, di ba? Disgrasya gid ta. O karnapon ilugon pa pinaka worst no, ilugon atong sakyanan.
Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. 8 na lang ka mga nablatter nga individual ang padayong ginapangita karon sa Ground Zero sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Magduha ka semana na ugma human ang nahitabong landslide. Ano ang report ni Argil Relator? Nagdinaganay ang rescuers padulong sa luwas nga lugar sa Ground Zero Domingo sa buntag. Human mitingog ang emergency alarm nga timailhan nga dunay paglihok sa yuta gikan sa parte sa bukid kung asa nahitabo ang pagdahili sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Hinoon, human ang nasa 40 minutos, balik operasyon na matud pa, diyang wala na'y natala nga paglihok sa yuta. Magduha ka semana, human ang nahitabong pagdahili sa Barangay Masara. Parayon gihapon ang pagkalot aron makuha ang lawas sa mga ginapangita pa. Samtang sugod February 19, gitangtang na sa LGU Maco ang suspensyon sa klase sa Masara Integrated School, Masara Christian School, Tagbaros, Panuraon, Nulite, Gubatan, Elizalde, Libuak ug Panangan Elementary Schools ug kung dunay public secondary schools. Magdepende sa school district supervisors ang sundon nga mode of learning ug venue sa klase. Sa nakatakdang relokasyon sa mga apektadong residente, labi na sa Barangay Masara, parayon matud pa ang ginahimong profiling aron masuta kung pila bagayod ka pamilya ang mabalhin. Kanang 2 hectares na gi-dosing karon, prepared na siya para sa ato ang taga Masara og mainit. Then ang question, how about the other barangays? So ang other barangays na to ang Elizalde o ang Tagbaros, nagulat na lang tano sa announcement sa ato ang technical working group kato mga technical people na to, safer na ba nga mobalik sa lang area? Dili pa sab masulti sa otoridad kung kanusa mag-demobilize ang incident management team. Hisgutan matud pa nila ang mga mosunod nga lakang nagikinahanglan sa operasyon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gilaraw sa Zamboanga City Water District nga magpatukod og 5 ka production well. Human na kasinati na og low water supply ang nasa 38 ka mga barangay sa syudad nga epekto sa El Nino. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Naglaray na sa 5th Street, Barangay Calarian, Zamboanga City ang mga galon sa tubig sa mga residente nga buot makasalod og tubig gikan sa deep wells sa usa ka pribadong puy-anan. Naglinya sab ang mga residente sa maong barangay sa usa ka refilling station aron makapalit og tubig. Bali schedule la agua sir. Pende si tiene de noche tasale tasarod kami. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining mag-ig-agaw nga ginatuklod ang usa ka karo nga dunay mga galon aron mamalit og tubig sa Purok 3 Barangay Malagutay. Kay matagabi lang daw ang aga sa tubig sa ilang balay. Tadala lang yung ayuda kanila na agwa. Kay turmento ko dala agwa kina Malagutay. Nang hinaot ang mga apektadong residente sa syudad na unta matagad na sa Zamboanga City Water District ang kakulangon sa supply sa tubig sa syudad. Ilabi na sa mga elevated areas nga lisod maabtan og tubig. Sumala sa Zamboanga City Water District, padayon ang pag-ubos sa water level sa diversion wells sa Zamboanga City. Butang nga gikabalaka sa ahensya. Sa datos niini as of February 16, ana sa 74.08 meters ang water level. Mas ubos kung itandi sa normal water level nga 74.20 meters kaniadto. Yes, in terms of water supply, from worse to worse na. El cause sa low water supply is the impact of the current El Nino phenomenon. It was reported by the Pag-asa El Nino taso tan existe pa hasta na middle of the year. Busa padayog ipahigayon ang water rationing sa 38 ka mga apektadong barangay sa syudad aron maalibyuhan ang ilang panginahanglanon sa tubig. Sa karon gilaraw sa ZZWD ang pagpatukod og 5 ka production well karon tuiga isip dugang tabang sa produksyon sa supply sa tubig sa syudad. Giawag sab sa buhatan ang mga water consumer nga magdaginot og magpundo og tubig. Although prikora kita man supply tamen through delivery, pero we are not so rich enough to have so many tankers. Apila yun na di aton mga konsumidores del agua, pasensya din, recoge agua. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One
Mindanao. Nagpadayon ang epekto sa easterly sa dakong bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, partikular nga nakaapekto sa sidlakang bahin sa nasod ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Busa makasinati og init nga panahon ang dakong bahin sa nasod, apan duna gyapoy mga tsansa sa pag-ulan. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang pipila ka bahin sa Caraga, Davao Region, Socsargen ug Zamboanga Peninsula. Busa mahimong alerto gyapon sa mga posibilidad sa flash floods o landslides. Dakpan sa otoridad ang usa ka lalaki human kini nakuhaan og video nga nagdrifting gamit ang iyang girentahang sakyanan sa Davao City. Suspect nangayo na og pasaylo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Makita sa video ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa bypass road sa Maa, Davao City. Apan pipila ka segundo ang milabay. Makita kining silver nga kotse. Apan imbis nga modiretso, kalit kining nga miliko og nagpatuyok-tuyok sa tunga sa kalsada nga daw mura og drifter. Ang maong video nag-viral online. Mato sa Davao City Police Office, midangop kanila ang usa ka 43 anyos nga babae nga nagpailang tag-iya sa maong sakyanan. Giparentan matud pa sa babae ang iyang sakyanan ni atong February 10 sa 28 anyos nga suspect nga taga Cotabato City. Nakuratan lang kini dihang nag-viral na ang maong sakyanan sa viral video. Busa, dayon nga gitrace sa otoridad ang lokasyon sa maong sakyanan gamit ang naka-install nga GPS ni ini. Kung asa nasayran nga ginasubay ni ini ang dalan sa Buhangin District sa Indangan. Wala pa siya nakagawa sa area sa ato ang siyudad sa Davao, na-locate na kung asa siya padulong. So padulong siya dito sa area ni Sargoles, dito sa Bonawan. So padulong na dito, nagkanta ko ka ng checkpoint. So dito siya na-intercept. Dayon nga gidala ang suspect sa Santa Ana Police Station. Saysay ni ini, nagpasikat ra matud pa kini, maong nagdrifting kini sa maong sakyanan sa kalsada. Nakuha lang daw siya kanang sa mga tao nga naan nagtanaw sir ba. Murag na kuan daw siya sa iyang pagkabatan o nagpasikat siya. So wala siya kabalo nga ang iyang pagpasikat is na ay consequence di ay. Girilis na sa kustudiya sa kapulisan ang lalaki. Hinuon ang paggawas na usab kini og public apology. Apan nakatakda gihapon kini nga pasakaan og kaso. May kalabutan sa pagsupak sa RA 4136 kun Land Transportation and Traffic Code, pinaagi sa regular filing. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Human sa tulo ka adlaw nga pagkamising, napalga na ang 12 anyos nga batang lalaki nga misulod sa balon sa Hulo-Sulo aron kuhaon ang usa ka namatayng iring. Apan patay na kini. Samtang patay sab ang usa ka lalaki nga misulay sa pag-rescue sa bata ni adtong tungura. Kini human na suffocate sumala sa BFP Barm Sulu. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Narecover na ang patayng lawas sa 12 anyos nga batang lalaki nga si Bensar Ismael human sa tulo ka adlaw nga pagkamising gikan sa pagkanaog niini sa balon gamit ang PC sa usa ka compound sa barangay Alat, Hulo-Sulu pasado alas 7 sa gabii adlawng Miyerkules. Sa investigasyon sa BFP Barm Sulu, kuhaon unta sa grade 7 student ang usa ka namatayng iring human miambak sa sulod sa balon sa maong compound. Yung purpose po ng bata para i-rescue po yung pusa ma'am na nahulog doon sa sa bangin po. Patay pa rin ma'am. Patay na recover din namin yung pusa ma'am. Yung bata mahilig daw yung mag-rescue kung ano-ano pa. Nakita matud pa sa usa ka Alhad Absari, 37 anyos, nagarenta lang og balay sa maong compound ang pagnaog sa maong bata hinungdan nga gisulayan niya kini og rescue. Apan, namatay si Absari tungod matud pa sa suffocation. Narecover ang lawas ni Absari alauna, Huwebes sa kadlawon. Samtang, pasado alas 12 Sabado sa udto, napalgang naglutaw ang lawas sa bata sa maong balon. Sa tabang sa local diver nga si Muhammad, nakuha ang lawas ni Bensar. May nag-report po sa province na nakita daw na lumutang yung bangkay. Nung araw na yon, nag-aalis na sila ng mga water pump doon na naka doon sa may balon. Nakita nila yung bata lumutang. Nung bumaba ako ma'am,
That time na yon, wala na kaming makita ulit na na sign ng bangkay ng bata. So parang nadala siya ulit sa ilalim ng tubig. Nakuha namin siya ulit, nubukan na yung diver at exactly 12:15 po ng hapon na-discover na yung katawan ng bata. Sumala sa BFP Barm Sulu, ang balon maoy ginakuhaan og tubig sa mga garenta og balay sulod sa compound sa Barangay Alat. Ana sa 125 feet ang gilawmon sa tubig sulod niini atol sa hitabo. Dugang pa sa ahensya, gibawalan una ang mga namuyo sulod sa compound sa pagkuha og tubig gikan sa balon tungod contaminated na kini. Na-turnover na sab ang patayng lawas sa bata ngadto sa iyang kabanay ug gilubong subay sa tradisyong Muslim. Mitunusab og financial assistance ang provincial government sa Barm Sulu sa pamilya sa namatay nga mi-rescue ug sa pamilya sa bata. Lakip sa grupong compressor divers nga mitabang sa operasyon. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa mga kabanay niini apan wala pa kini tubag. Ako si Chris Dapitan para sa 1 Mindanao. Gibalhin na ang 7 ka Philippine Eagle sa bagong breeding site niini sa Toril, Davao City. Dugay detalye sa report ni Kent Abrigana. Luyos na sinati nga pag-ulan. Malampuson nga nabalhin ang 7 ka Philippine Eagle gikan sa Philippine Eagle Center padulong sa bag-o niining breeding site sa National Breeding Sanctuary sa Barangay Eden, Toril, Davao City niadtong Martes sa gabi. Nahimutang sa Eden Tourism Reservation Area sa Tiilan sa Mount Apo ang National Breeding Sanctuary. Pinahiram sa atin ng city government a total of 13 hectares. And then yung 5 hectares natin, yun yung ating core facility. And then yung 8 hectare represents yung buffer natin. Sumala sa PEF, dili abli sa publiko ang buong breeding sanctuary. Tumong niini nga mas papatasaan ang tsansa nga magmalampuson ang pagbreed sa mga agila ug malay usab sa bahad sa avian flu. Sagad matud pa sa mga agila nga gibalhin sa bagong breeding site, mga biktima sa illegal hunting. Sumala sa PEF, nagkantidad og 9 million pesos ang first phase sa maong proyekto. Sa second phase, itukod ng 2 pa ka breeding chambers o 6 ka holding cages. Ang plan is to do another capital campaign to fund additional enclosures. So we need another breeding chamber and about, I think, 8 more aviaries for the other eagles. Ang total number that we want to put in there is about 35 eagles. Samtang, gigali pa usab sa Philippine Eagle Foundation ang giduso nga House Bill number 9894 kun ang Philippine Eagle Center Act sa probinsya sa Bukidnon. Ubos sa maong House Bill ang pag-designate og pagmugna og satellite breeding and research facility sa Bukidnon. Malaumon sab kini nga mapasa ang maong balaudnon. Ilabi pa nga usa ang Bukidnon sa dunay pinakadaghang pares sa Philippine Eagle sa nasod. We're very excited about it because for one, Bukidnon has the largest number of wild Philippine Eagle pairs in the Philippines. No, they have at least 17 Philippine Eagle pairs. We're expecting that the other members of the Congress would support it, and perhaps a Senate version would be filed. And we all know that our Senate President is also from Bukidnon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao. Nahatagan og bagong pabalay ang pipila ka mga residente nga nagpuyo sa gikonsiderang danger zone sa Samal Island. Ano yung report ni John D. Esteban? Dihang gi-award kaniya ang susi dayong giadtuan ni Frank kuyog ang iyahang live-in partner. Ang ilahang bagong balay nga gihatag sa Samal LGU kanila sa Barangay Balet. Excited pod sila nga makita kini sa ilahang 15 anyos nga anak nga nag-eskwela. Dako ang ilahang kalipay kay kaugalingong balay na gyud ang ilahang puy-an kay nakipuyo ra pod sila didto sa gamay payag nga gipapuy-an kanila sa tag-iya sa luna. Delikado pa gyud labi na kung dagko ang balod kay daplin ra kini sa baybay. Pasalamat yun migdako. Amo lang po ning ampingan among i-develop para dili pod sila panuko og hatag na puglaing project. 50 ka housing unit ang giapod-apod sa mga benepisyaryong IP nga nagpuyo sa danger zone. Ang matag unit dunay 36 square meters nga gidak-on nga dunay kaugalingong CR. Sumala sa LGU nga dugangan pa kini sa lokal nga kagamhanan sa pagigalayon sa National Housing Authority. Napay 50 nga pagatukuron no sa baba. So mao kini ang commitment ni Mayor nga human lang gayon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 900 ka mga police personnel ang ipakatag aron bantayan ang seguridad sa 35th Kalilangan Festival sa General Santos City. Samtang pipila ka Kapuso Stars makisadya sa Kapuso Mall Show karong February 25. Ani ang report ni Justoni Humamil. Gilatag na sa General Santos City Police Office ang security plan alang sa 5 kaadlaw nga kasaulugan sa 35th Kalilangan Festival kung asa dungan sab niini ang 85th founding anniversary sa syudad. Ipahigay ng grand opening sa February 23 ug mulungtad ang kapistahan hangtod February 27. Kailangan talaga yung join hand in hand ng ating security forces, lalo na yung ating mga armed forces of the Philippines na tumutulong, ating mga reserve, ang ating mga volunteers para sa ganon kaganda na ating security requirements sa activity. Sa checkpoint pa lang, andun na yung personnel natin i-augment para ma-screen yung labas-pasok dito sa area. Gideklara sab sa Malacanang pinagi sa Proclamation number 4662 ang February 27, adlong Martes isip special non-working holiday sa syudad, subay sa mong selebrasyon. Gani sumala sa Johnson LGU daghang mga aktibidad ang angay atangan sama sa parade ng lahi, kadsagayan street dancing competition ug uban pa. Doon say agri fair kung diin bida ang abundang ani sa mga mag-uuma sa syudad ingon man tribal village. Busa gilao man ang otoridad nga budag sa mga bisita atong sa selebrasyon. Apan doon sila pahimangno. Sigurado puno o dagsain yung tao yung ating activities dito sa General Santos City. Hindi naman gaano ka-importante, wag na kaya silang magdala ng mga baggage o backpack para kasi subject for iwan namin yan sa ating diyan sa ating sa security control, pati yung mga bladed weapon, saka lasing na pumasok, pinagbabawal natin yan. Kapin 900 ka police personnel ang ipakatag sa GSCPO aron magbantay sa seguridad sa selebrasyon. Lakip sab ang ubang security forces sa syudad. Samtang makigduyog sab ang cast sa GMA Prime nga asawa ng asawa ko nga sila si Raver Cruz, Lizelle Lopez ug Martin Del Rosario. Kauban si sparkle artist Mikey Quintos sa Kalilangan Festival pinaagi sa Kapuso Mall Show sa KCC Convention and Events Center sa General Santos City karong February 25, Domingo sa alas 5 sa hapon. See you mga kapuso. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka lalaki nga namaligya og armas ang sikop sa kapulisan sa Cotabato City. Arestado ang sospek sa mga operatiba sa CIDG BARM. Human kini namaligya og klase-klaseng armas sa Quezon Avenue, Barangay Rosario Heights 1, Cotabato City. Sa report sa CIDG BARM, giila lamang sa alias Abu ang sospek, 52 anyos nga taga MBRH Cotabato City. Sanglit nagpadayon pa ang ilang follow-up operations. Nakuha sa sospek ang nagkadiyang tag-as nga kalibre sa armas. Sa miaging adlaw, usasab ka aktibong pulis ug MILF member ang arestado sa Cotabato City nga namaligya gyapon og armas. Ilabihang kalipay ang nabatid ni The Clash Season 5 Grand Champion John Rex Baculfo tungod madungga na sa digital streaming platforms worldwide ang iyang bagong kantang Someday in Your Life ubos sa GMA Music. Human gilang Grand Champion sa The Clash Season 5 ni atong May 2023. Gipa si Garbo sa simpatikong bokalista gikan sa Caloocan City ang iyang kantang Someday in Your Life ubos sa GMA Music. Sumala ni John Rex, treat niya kinialang sa dunay mga hinigugma o gihigugma. Ang kanta nagpasabot sab sa paglaom ug sa saktong panahon aron higugmaon. Makita usab si John Rex sa hit drama action series nga Black Rider sa karakter nga si Bobet. Mapasalamaton matud pa siya sa oportunidad nga makauban ang mga iladong artista sa industriya. Mapaminawa na ang Someday in Your Life sa tanang music streaming platforms worldwide. Ito po, dugot pawis namin ang binigay namin dito sa song na to. So sana po masuportahan niyo ang OPM at masuportahan niyo po ang song Someday in Your Life by yours truly. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel
o i-click ang subscribe button para sa pinakulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao ug nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.